Yun. Sige, check natin yung yung andar. Kung talaga ba nadali na natin. Baka sabihin nyo naman, nagyayabang lang ako. Joke lang ha. Ayan. Pansin nyo. Start natin. Medyo, mainit na yung makina. Ayan. Check engine. Ito yung ilaw. Start. Ayan. Yan na lang po yung niya, RPM niya. Nakasabit pa? Yan. Ang ganda. Ang car show talaga to. Magandang araw ulit sa inyo mga tol. Ito, meron na naman tayong pasyente. Corolla GLI. Sabi ng may-ari, issue nito hindi magandang andar yung idle niya. Tapos malakas sa gas. Wala naman siyang ibang yun lang, idle saka malakas sa gas. Hindi daw maganda yung andar. Tapos ipapapintura na daw niya to sa atin. Pinturahan na niya kasi may mga tuklap na pintura, may mga dent. Yun. Ito sa andar, yun muna unahin natin. Bali, may nakita na agad ako rito na mali. Itong vacuum sensor niya hindi nakakabit. Kakaroon talaga ng malaking epekto sa andar yan. Kasi dyan tinitingnan ng makina kung gaano karami yung fuel na isusupply niya sa yung mga injectors. Check natin yung andar, paandarin natin. Masilaw. Yan, kung makikita nyo milon ng check engine niya. Start natin.
na mga tol. Dali na natin yung issue ng makina. Yung sa idle RPM. Kaya lang, sa pan-checking dito sa problema ng makina niya, madami tayong nakita na medyo kailangang i-address. Kaso, walang budget yung may-ari. Kasi, unang-unan, ito nga, ito ang pinalitan lang natin, yung high tension wire, kasi naglilik talaga yung yung kuryente. Isa siya sa nagiging dahilan nung masamang andar. Pangalawa, compression test din tayo ng cylinder, dalawa bagsak, yung isa nasa bingit na ng kamatayan. Tapos testing din tayo, naglinis nitong mga injectors. Pensin natin na may problema din kasi may siya, may tagas, may tulo. Dapat kasi pag shut off ng injectors, dapat wala talagang tulo, walang tagas. Kaya isa rin yun sa nagkukos ng although nabawasan natin yung usok nito, pero meron pa rin talaga natira. Tapos yun nga, yung una nating nakita, ito, ginawa na lang natin ng paraan. Yan, makikita nyo. Yan, ilagyan ko na lang ng epoxy kaysa mahirapan yung mahirapan pa yung may-ari na maghanap, tapos gagastos pa. Dali lang idikit ng epoxy. So yun, tinesting din natin tong tong pinaka map sensor nya or vacuum sensor na to. Okay pa naman, kaya hindi na rin natin palitan. Kasi itong idle controller sa fuel, connect din natin yan, okay naman. Ilan naman nakita nating kasi nga ito palang IACB, may isa rin sa mga may issue kung bakit nagiging dahilan ng sobrang taas na minor. Hindi na siya nagpa-function dahil sa dumi, saka maling setting na rin itong throttle. Kaya nilinisan din natin yung loob pinaka-valve ng IACB. Kaya lang ang problema, itong socket nadurog na. Yung pinaka-socket nadurog na, tingnan nyo. Yan. Kaya yan na lang, nating palitan. Kasi yung IACB, nagawa pa natin ng paraan, nakuha pa sa linis, tapos tamang adjustment. Kaya kahit pa paano, gumana pa rin uli. Hindi katulad dati na halos na siya, na-condemn na siya. Isa pang nagiging dahilan nung sobrang taas na idle, etong dulo ng injectors, puro singaw na. So yung hangin nakakapasok na siya sa loob, nahihigop na ng makina. Kaya yung mga hangin na ganon na tinatawag na unmetered, nakakaroon ng epekto sa idle. Tumataas yung idle niya sobra. Pero yun nga, isa pangit na andar, dahil din yun sa dito sa naputol na vacuum sensor, yung hose nun. Connect din natin tong idle up nya, okay naman, gumagana pag nag-on ng aircon. So yun lang naman yung nakita nating pero yun nga, halos lahat to chinek ko, binaklas ko lahat para, kasi nga hinahanap ko yung vacuum leak
So, nung ma-satisfied na ako na wala ng vacuum leak, yun, sinunod nga natin yung pag-check ng mga injectors. Tapos noon, yun nga, compression test. Kita natin, bagsak nga yung sa compression test, saka yung injectors may leak. Sinabi na natin sa may-ari. Pero sa ngayon, yan, piniprepare ko na siya sa pintura. Tanggalan natin yung lahat ng mga kailangan tanggalin, headlight, grills, yan, pati itong mga trimmings dito para maganda yung pag natin ng pintura. Hindi kasi ako sanay na puro tape ng tape kahit hilamos lang to. Gusto ko maayos. Ito lang hindi natin tanggalin dahil medyo malutong na. Kasi lang to goma saka plastic yung sa gitna Kaya yan na lang titape natin salamin. Kasi pati ito gusto ng may-ari iparehas na yung kulay Kaya yun. Sige, check natin yung yung andar. Kung talaga ba nadali na natin. Baka sabihin nyo naman nagyayabang lang ako. Joke lang Ayan. Pansin nyo. Start natin. Medyo mainit na yung makina. Ayan. Check engine. Pwede yung ilaw. Start. Ayan. Yan na lang po yung niya, RPM niya. Pagka bababa pa po yan dahil medyo hindi pa ganun kainit yung makina. Pero pagka mainit na talaga yung makina, halos dito sa bago dumating sa kalahati, mga siguro mga 1/4. Pag nag 1/4 na yan, magsisimula nang bumaba yung ating RPM. Ibig sabihin gumagana yung IACB. Kinokontrol niya yung RPM base sa temperature ng makina. Yan po kasi yung trabaho niya. Saka bukod doon, pag ginalaw mo tong manibela, i-adjust din niya yan. Kasi nga steering assist ang tawag dyan. Yun doon naman sa mataas na RPM, pagka malamig yung makina, tawag naman doon ay cold start assist. Ito po, pansinin niyo yung RPM pag ginalaw ko to tumaas po. Ibig sabihin po, goods yung ating IACB. Liko ko ulit pansinin yung makina, tapos yung RPM iba po, tumataas. Ganyan po yung function ng IACB. Yun nyo rin malalaman na okay yung IACB nyo, walang problema. Yung valve nun hindi barado. Tapos buksan po natin yung aircon. Ito po yung aircon. Buksan po natin yung aircon. Malagitgit sa hood check natin yung kung ano yung malagitgit na yun. Ito po, buksan natin aircon. Ayan, napansin nyo yung RPM steady lang po siya. Ayan po off po natin yung aircon, patay natin. Ayan. On po uli natin yung aircon. Ayan
Yan na lang po yung RPM niya. Hindi katulad dati na halos umabot ng 2,000. Populi natin yung aircon. Yan. Gagala lang siya konti. Balik na naman siya doon. Kaya ano po talaga normal na ano niya. Silipin naman po natin yung tambutso sa labas. Ito pala yung umaal. Hindi pa nakapix. Pala yung tumutunog. Kala ko kung ano na naman yung tumunog eh. Yan. Yan po natin yung tambutso. Yan po. Halos sa hindi na makita sa camera yung ano. Pero may konting usok pa rin. Matatanggal po yan pag na-address na yung issue sa ano. Sa compression ng ano. Kasi halos lost compression na yung ano, bagsak na siya eh. Cylinder. Yan po. Kasi nga, itong injector, malakas na yung lagatek. Kaya talagang malapit ng bumigay. Ayan po. Ayan, normal na RPM na. Goods na goods na. Matutuwa na yung may-ari nito dahil masakit na rin yung ulo niya rito. Ang dami ng... hindi naman. Mga dalawa na yung tumira ng makina nito. Hindi madali-dali yung ano. Tinuturo yung IACB nga na yun ang papalitan. Sabi ko doon sa may-ari, subukan na muna nating gawa ng paraan. Kasi nga yung medyo tight yung budget niya. Kaya awa naman ng Diyos na gawa natin ng paraan, solve natin yung issue na wala siyang ibang ano, o hindi na kailangan palitan yung pyesa. Kasi pwede pa naman eh, gumagana pa siya o mataas pa yung RPM mo. Pag unang start po dyan, pag malamig, nasa 1,100 po ang ano yan, ang RPM. O dito sa ano, 1,200 yata to. Sa unang guhit, pagkatapos ng 1, nandiyan po pumapatak yung ano niyan. Pumapalo na lang siya dyan sa, nag-steady siya dyan sa almost 800 or 900. Kapag nasa tamang temperature na siya tulad ngayon, yan na po yung normal niya na idle. Tataas na lang pag inon mo yung aircon, gagalaw yan, tapos sisettle ulit doon. Saka po kung mapapansin nyo yung tunog, hindi na po siya napakaingay na tunog, hindi na lumalagapak yung tambutso niya. Meron siyang konting misfire, minsan pasulpot-sulpot, dahil na po yun dun sa ano, dun sa compression saka sa mixture. Kasi nga parang nagdi-dieseling siya dahil dun sa injector na tumatagas. So yun, kahit papano na bawasan natin yung pinoproblema ng may-ari. Kailangan talaga yun ano, para kung gusto niya 100% yung takbo ng o yung andar ng makina, kailangan ma-address talaga yun. Minsan may ano siya, may misfire, mararamdaman mo parang sumisinok pa minsan. So yun, saka na siguro natin gagawin yun. Depende kung ano magiging desisyon ng may-ari, kung papabuksan niya na yung ano. Dahil yun nga, kailangan buksan yun para mapalitan yung mga piston ring. Dahil piston ring ang ano eh, ang may problema eh nung kinompression test natin eh. So sige po, yun lamang po. Hindi ko na habaan to. Ingat-ingat kayo lagi mga tol. Maraming salamat sa pagtitiyaga.